Good day guys. So for today, may gagawin tayong mga couple of projects na napagtripan lang natin gawin. So hopefully maganda kalabasan niya. So una, we will be disassembling the front grill ng Forester. And then dahil faded na rin yung ating mga door handles, so try natin din i-repaint yung mga door handles natin. So tingin ko mga abutin tayo to hanggang kinabukasan. Kasi kailangan natin ipa-cure pa eh. So hopefully maganda yung kalabasan. Pakita ko sa inyo yung final product once matapos na. So yeah, tara, samahan nyo ako. Let's go! Walang magawa, we started to do a little DIY. So tinanggal natin yung grill ngayon nung Forester. Then repaint natin siya ng matte black. So samahan nyo ako, i-process natin siya isa-isa. So ayan na yung itsura niya nung tinanggal. Bale, madali lang naman siyang tanggalin kasi we have screws here and then dito. So tatanggalin mo lang siya. Bale yung sa akin kasi naputol ko na siya. Meron siyang dalawang screw dito. Kaso kinalawang na hindi na matanggal. So decided na putulin na lang. Pero since i-clip mo naman siya dito, so tingin ko naman mag-hold siya. So yeah, kita nyo medyo faded na yung mga door handles natin. So sprayan ulit natin to ng matte black. Balik ko coveran lang natin yan. So tara, tignan natin kung ano kalalabasan. Hopefully okay naman. So yan, na-prep ko na tong kabilang side. Start na natin siyang sprayan ng first coat. Tignan din natin. So for this project, gagamitin ulit natin Pilox Nippon paint. So again, matte black siya. So tignan natin kung ano kalalabasan after the first coating. Okay, so ito na yung napinturahan ko ng second coating. So hindi ko na na-videohan yung una, pero ito yung kinalabasan niya. So kinobera natin siya ng matte black. Ayan yung kinalabasan niya. So medyo okay naman, maganda naman yung pagkakapintura natin. Hopefully mag-stick naman siya. Pero pa-cure lang natin siya, tapos lagyan ulit natin ng another coating. So tinipan ko lang yan para hindi lang kasi hindi matanggal eh. Sobrang hirap niyang tanggalin. So tingnan natin kung ano kalalabasan niya. Ito na yung kinalabasan. So, in-spray na natin yan ng clear coat na matte after natin siyang sprayan ng mga 2 to 3 layers na flat black. So, ganda naman ang kinalabasan. Patuyuin lang natin siya overnight, tapos try natin kabit tomorrow. Tingnan natin. So, what's up guys? Umaga na. Napatuyo ko na siya. So, bali, ito na yung kinalabasan niya. Bali, halo-halo na yan patong ng clear matte coat tsaka ng matte black color. So, yan yung kinalabasan niya. Medyo ganda naman. Okay naman siya. Medyo makapal. Wala namang mga nagbakbak. So, kinoberan lang natin yung emblem. Mamaya tanggalin natin siya pag nakakabit na. So, ayan. Yan. So, guys, ito na yung nakulayan. So mga 3 to 4 coats sinilagay natin siya. So ayos naman. Maganda yung pinagkalabasan. So patutuyuin na lang natin yan. Tapos tingnan natin kung ano kalalabasan. Ito bali first coating pa lang yan. So ayusin pa natin kasi parang nag-wavy siya eh. Parang may mga bubbles na hindi ko maintindihan. So lilihain pa natin yan pag natuyo. So tignan natin kung ano kalalabasan. Medyo ang ganda eh. Medyo maganda na siyang tignan. Hindi na kailangan baklasin. So kinobera na lang natin. So tignan natin kung ano kalalabasan. Okay.
So, next step natin, baklasin natin yung mga bumper, tapos kabit na natin siya. Stay tuned. Eto na siya ngayon. Bang! Simple lang, di ba? Linis tignan. Matte black. Tapos, ganoon pa rin. Nandun pa rin yung logo. So, ganda. Ganda yung pagkakaano natin. Linis. So, yeah. So, what's up guys? Bale, eto. Natapos ko na yung mga projects na ginawa ko ngayon na DIY. So, ito yung sa grill. Kita nyo naman. Linis yung gawa niya. Grabe. Tapos, ito na yung sa mga door handle. Kita nyo naman. Medyo malinis na siya. Hindi na mukhang faded katulad ng kanina. So, okay naman. Maganda yung kinalabasan. So, tingnan natin. Baka may mapagtripan pa tayo sa susunod. Pero, yeah. Yan naman. Pilox lang yung ginamit natin na Nippon paint. So, ganda na ng kinalabasan.